Sa mga hindi nakakaalam ay may tatlong propesiya mula sa aklat ni Daniel na hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Ito ang mga hulang ibinigay mahigit 2,500 years na ang nakalipas at posibleng mangyari ito habang buhay pa tayo. Nakakatakot ito dahil paano kung may mga kakaibang pangyayaring paparating na magbabago sa takbo ng buong mundo? Nakahanda ka na ba? Si Daniel, isang kabataang Hebreo, ay dinala bilang bihag papuntang Babylon nang sakupin ng malakas na imperyo ang kanilang lupain. Pero iba si Daniel. Hindi siya simpleng captor o prisoner of war. Meron siyang kakaibang regalo. Ang kakayahang umintindi ng kahulugan ng panaginip at ng mga pangitain tungkol sa hinaharap. At dahil sa regalong ito, naligtas ang buhay niya. At posibleng mailigtas din ang atin ngayon. Sa Daniel chapter 9, binanggit ang isang misteryosong timeline na tinawag na 70 weeks prophecy. Isang countdown na naglalarawan ng pagbangon ng Jerusalem, pagdating ng Mesaya at ng mismong mga huling araw ng mundo. Pero may nakakakilabot na twist dito. Paano kung hindi lang pagdating ni Jesus ang inihula nito, kundi pati ang eksaktong oras kung kailan sisiklab ang final judgment? Kung totoo iyon, ibig sabihin ay nasa gitna na tayo ngayon ng isang countdown na hindi pwedeng baliwalain. Ang propesiyang ito ay ibinigay 5 siglo bago ipanganak si Jesus. Pero kahit ganoon, tinukoy nito ang eksaktong taon ng pagdating niya. At pagkatapos noon, ipinaliwanag din nito kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon, himayin natin ang mga propesiya. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27, dumating ang anghel na si Gabriel at nagbigay ng isang hindi kapani-paniwalang timeline. 70 prophetic weeks ang itinakda ng Diyos para sa Israel. Pero tandaan, ang isang linggo dito ay 7 years, hindi 7 days. 70 weeks equals 490 years. At itong 490 years ay sumasaklaw sa tatlong malalaking yugto. Unang 7 linggo, 49 years panahon ng muling pagtatayo ng Jerusalem matapos ang pagkakatapon nila. Sumunod na 62 weeks, 434 years. Ito ang mahabang panahon bago dumating ang Mesaya. At ang huling linggo, 7 years. Ito na ang yugto na magsimula na ng mga huling araw, ang pinakahuling bahagi ng kasaysayan ng mundo. At ngayon, ito ang nakakayanig. Tapos na ang 69 weeks. Nangyari na. Alam na natin ang history noon. Pero ang week 70, ang pinakahuling 7 taon, hindi pa nagsisimula. At ayon sa maraming scholar, teologo, at syempre sa mismong daloy ng Daniel 9, nabubuhay tayo ngayon sa pagitan ng week 69 at week 70. Nasa gitna tayo ng prophetic gap. Isang tahimik na panahon bago bumukas ang huling kabanata. At mas nakakatakot ito dahil pwedeng magsimula ang final 7 years any moment. At ang nakakagulat ay ang ilang palatandaan na binanggit tungkol sa huling 7 taon ay nakikita na natin ngayon. Ngayon tingnan natin ang mga senyales. At baka mas mabilis pala itong nangyayari kaysa sa inaakala ng kahit sino. Nagsimula ang propesiya noong 457 BC nang ibigay ng Persian king na si Artaxerxes ang utos na muling itayo ang Jerusalem. At mula sa panahong iyon sinabi sa propesiya na may darating na 483 years bago lumitaw ang Mesaya. At ito ang nakakabigla. Kung kukunin mo ang 457 BC at idadagdag mo ang 483 years, tatapat ka sa 27 AD. At ano ang nangyari noong 27 AD? Doon mismo nagsimula ang ministeryo ni Jesus. Hindi ito malapit lang. Hindi ito sakto-sakto. Ito ay perpekto. Pero pagkatapos noon, may nangyaring hindi inaasahan. Bakit biglang huminto ang prophetic timeline? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Matapos ipako si Jesus sa krus at muling nabuhay, nagsimula ang isang misteryosong panahon na hindi binanggit ng detalyado sa Daniel 9. Ang tinatawag ngayon na Church Age. At sa loob ng halos 2,000 years nakapos ang prophetic clock. Pero kahit matagal na tayong nasa gap na ito, isang bagay ang sigurado. Darating pa rin ang huling linggo. At kapag nangyari iyon, magsisimula ang pinaka-nakakatakot na yugto sa kasaysayan ng tao. Ang 7 taon na binanggit sa Daniel chapter 9, ang kilalang tribulation at magsisimula ang tribulation dahil sa isang napakalaking pangyayaring magpapabago sa buong mundo. Pero sandali, 2 pa sa 3 propesiya ang hindi pa natin tinatalakay. At habang papunta tayo sa susunod, mas tumitindi ito. Number 2,
ang pagbangon ng Antikristo, nagkaroon si Daniel ng isang pangitain na wala pang katulad. Sa panaginip niya, nakita niya ang 4 na napakalaking halimaw na umaahon mula sa isang dagat na magulo. At bawat isa ay kumakatawan sa isang imperyong magiging makapangyarihan sa buong mundo. Pero hindi iyon ang pinakamahalagang nakita niya. May mas nakakatakot, isang maliit na sungay, isang little horn. At ang sungay na iyon ay hindi simpleng simbolo, isa itong hula tungkol sa magiging pinakamakapangyarihang manlilinlang na lilitaw sa huling panahon. Yung ika-4 na halimaw ang pinakanakakatakot sa lahat. Isang halimaw na may bakal ng ngipin na sumisira at lumalamon ng kahit anong madaanan. At mula sa halimaw na ito may 10 sungay na tumubo. Pero pagkatapos, may isang mas maliit na sungay na biglang sumingit sa gitna nila. Sa pag-angat nito, binunot nito ang 3 sungay. Isang simbolo ng pag-agaw ng kapangyarihan. Ito ang tinukoy ni Daniel bilang Antikristo. Sa Daniel chapter 7 verse 8, ganito ang nakita niya. Habang iniisip ko ang mga sungay, biglang lumitaw ang isa pang maliit na sungay. At habang umaangat ito, 3 sa unang sungay ang naalis. Ang sungay na ito ay may mga matang parang tao at bibig na nagyayabang. Hindi lang ito hari, hindi lang ito leader. Ito ay isang madilim na kapangyarihan na magsasalita laban sa Diyos, manguusig sa bayan ng Diyos, at magtatayo ng isang kaharian na nakabase sa panlilinlang. Ano ba ang alam natin tungkol sa Antikristong ito mula sa pangitain ni Daniel? Una, nagmumula siya sa ika-4 na kaharian, isang imperyong may ugnayan sa Roma. Pangalawa, bubunutin niya ang 3 leader para makuha ang kapangyarihan. Patunay na siya ay malupit, tuso at politikal na genius. Pangatlo, nagsasalita siya ng paglapastangan laban sa Diyos, hayagang pangaalipusta sa may kapal. Pangapat, usigin niya ang mga taong hindi susunod sa kanya, lalo na ang mga mananatiling tapat kay Kristo. Panglima, babaguhin niya ang mga batas at panahon. Parang sinusulat niyang muli ang kasaysayan para bumagay sa kanyang agenda. Hindi siya ordinaryong pinuno, siya ang magiging huling diktador ng mundo, ang pinakamalaking mandaraya sa kasaysayan ng tao. At para mas malinaw ito, may dagdag pang mga detalye ang Revelation 13. Ito ang paglalarawan sa Antikristo bilang isang halimaw mula sa dagat, binigyan ng kapangyarihan ni Satanas mismo. Gagawa siya ng mga himala, lilinlangin ng mga bansa at pipilitin ng mga tao na tumanggap ng isang marka. Isang markang magdidikta kung sino ang pwedeng bumili at magbenta. Sa Daniel chapter 8 may isa pang nakakakilabot na pahayag. Magiging matagumpay ang kanyang panlilinlang at lilipulin niya ang marami habang pakiramdam nila ay ligtas sila. Isipin mo yon, hindi siya darating bilang diktador agad. Hindi siya darating bilang halimaw sa unang tingin. Darating siya bilang solusyon. At bago tuluyang makuha ng Antikristo ang kontrol, babala ng Biblia na magkakaroon ng kaguluhan, pagbagsak ng ekonomiya, mga digmaan, pandaigdigang kaguluhan, at desperasyon sa mga tao. At pagdating sa puntong pagod na ang mundo, takot na ang lahat at naghahanap sila ng tagapagligtas. Doon siya lalabas, isang leader na parang perpekto. Isang leader na may sagot sa lahat, isang leader na nangakong magdadala ng kapayapaan, pagkakaisa at katatagan. Pero ang lahat ng yon, puro kasinungalingan. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 10. May babala, ang pagdating ng taong suwail ay ayon sa paraan ng paggawa ni Satanas. Gagamit siya ng lahat ng uri ng kapangyarihan, mga tanda at mga himalang peke upang linlangin ang mga mapapahamak. Hindi darating ang Antikristo bilang diktador kaagad. Darating siya bilang bayani, someone na parang sagot sa lahat ng problema ng mundo. At kapag nakuha na niya ang tiwala ng buong mundo, sa kanya itatatag ng buo ang kanyang kaharian. Ayon sa propesiya, hahatiin ang mundo sa 10 rehiyon, gaya ng nakita sa pangitain ni Daniel. At ang sino mang tatanggi sumamba sa kanya, huhulihin, hahanapin at pag-uusigin. Sa Daniel chapter 7 verse 24, ganito ang sinabi tungkol sa pangyayaring ito. Ang 10 sungay ay 10 hari na mamumuno sa huling araw. Pagkatapos ay lilitaw ang isa pang hari, nakakaiba sa lahat at tatalunin niya ang 3 sa kanila. Ibig sabihin bago matapos ang panahon, magkakaroon ng 10 makapangyarihang leader na mamumuno sa 10 bahagi ng mundo at ang nakakatindig balahibo. Sa loob ng maraming dekada, may mga world organizations na gumagawa ng plano para hatiin ang mundo sa exactly 10 regions. Coincidence ba? O nagsisimula ng matupad ang nakita ni Daniel? Kapag lumabas ang 10 leader na ito, magbubukas sila ng daan para sa isang mas malaking pangyayari.
At dito papasok ang susunod na bahagi ng propesiya ni Daniel, isang bahagi na mas nakakayanig. Sa Daniel chapter 9 verse 27, sinabi na ang Antikristo ay magpapatibay ng isang 7-year peace treaty kasama ang Israel. Isipin mo yun, isang kasunduan ng kapayapaan na ipapakita sa mundo bilang solusyon. Pero narito ang twist, sa kalagitnaan ng 7 taon, sa 3.5-year mark, babawiin niya ang kasunduan. Tataksil siya sa Israel at magbabago ang lahat. Hindi lang ito pagtataksil sa bansa, ito ay pagtataksil sa Diyos. Dahil ayon sa Daniel 9:27, dudungisan ng Antikristo ang templo at ideklara niya ang sarili na Diyos. Ito ang tinatawag na abomination of desolation, isang pangyayaring magsisimula ng Great Tribulation, isang panahon ng hirap na wala pang katulad mula ng likhain ng mundo. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 21. At kapag nangyari ito, wala nang balikan, wala nang pause, wala nang reset. Ito na ang point of no return, pero paano kung ang point of no return na ito ay nalampasan na natin at hindi pa lang natin napapansin? Number 3, ang kahariang mananatili magpakailanman. Pagkatapos ng kaguluhan, pagkatapos ng mga digmaan, pagkatapos ng pag-angat at pagbagsak ng bawat kaharian, may isang propesiya pa na pinakamaganda sa lahat. Isang pangakong nagbibigay pag-asa. Kung babalik si Jesus, ano ba ang dapat ginagawa natin para maging handa? Dahil may paparating na kaharian. Isang kahariang hindi mabubuwag, hindi mapapasakamay ng kahit sinong tao, hindi mababago ng kahit anong leader. Isang kahariang pamumunuan ng Diyos mismo. Sa Daniel chapter 2 verse 44, ganito ang sinabi, sa panahon ng mga haring ito, itatatag ng Diyos ng langit ang isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Dudurugin nito ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Ibig sabihin isang kahariang hindi kayang gibain, hindi kayang agawin, hindi kayang tumbasan. Sa loob ng libu-libong taon, maraming imperyo na ang naghari. Babylon, bumagsak. Persia, bumagsak. Greece, bumagsak. Rome, nawala. At kahit ang mga superpower ngayon, darating ang araw na mawawala rin. Bakit? Dahil ang bawat kahariang gawa ng tao ay panandalian lang. Pero ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. At paano magiging hitsura nito? Una sa lahat, si Hesukristo mismo ang maghahari. Sa Revelation chapter 11 verse 15, ganito ang nakasulat. Ang mga kaharian ng mundo ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. Isang mundo na wala ng kasakiman, wala ng digmaan, walang korupsyon, walang panlilinlang. Isang kahariang buo, matuwid at walang katapusan. At iyan ang huling propesiya ni Daniel. At ang pangalawang katangian ng kahariang iyon ay perpektong kapayapaan. Wala ng digmaan, wala ng sakit, wala ng korupsyon o panlilinlang. Isang mundong hindi na kayang sirain ng kasamaan. At pangatlo, ito ay kahariang tatahanan ng Diyos kasama ang kanyang mga tao. Sa Revelation chapter 21 verse 3, ganito ang sinabi, tingnan na ninyo, ang tirahan ng Diyos ay kasama ng mga tao. Mamumuhay siya kasama nila, sila'y magiging bayan niya at siya mismo ang magiging Diyos nila. Isipin mo yan, Diyos mismo ang maninirahan kasama natin. Wala nang pagitan, wala nang misteryo. Makikita natin ang kanyang muka. At ang pinakamatinding pangako sa Revelation chapter 21 verse 4, nakasulat, pupunasan ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, lungkot, pag-iyak o sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Isipin mo ang mundong wala ng ospital, wala ng emergency room, wala ng kabaong, wala ng burol, wala ng huling yakap, wala ng paalam, walang hanggang kaligayahan. Hindi ito pantasya, hindi ito kwentong pampatulog, ito ay pangako. Diretso mula sa Diyos. Pero may tanong, sino ang makakapasok sa kahariang ito? Sa John chapter 3 verse 3, sinabi ni Jesus, maliban kung ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ang kaharian ay hindi para sa mabait lang, hindi para sa gumagawa ng kaunting kabutihan, hindi para sa nagsisikap magpakabuti. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga ipinanganak na muli, ang mga binago ni Jesus, ang mga nagtiwala sa kanyang pagliligtas. At sa huli, bawat tao ay tatayo sa dalawang pagpipilian. Sasama ka ba sa kaharian ng Diyos? O mananatili ka sa mga kahariang mawawala rin sa huli? Walang gitna, walang neutral, walang third option. Si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay babalik. Ang kanyang mga aral ay paulit-ulit na tumutukoy sa second coming, ang kanyang muling pagdating. Maraming parabola ang tungkol dito.
At ang mga ebanghelyo ay may buong kabanata na nakatutok sa mga hudyat ng wakas, tulad ng Matthew chapter 24, chapter 25 at Luke chapter 21. Noong gabi bago siya ipagkanulo, sinabi niya sa kanyang mga alagad ang mga salitang ito mula sa John chapter 14, "Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, at kung hindi iyon totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo na pupunta ako upang ihanda ang lugar para sa inyo. At kung ako'y aalis at maghahanda ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung nasaan ako." Kung hindi babalik si Jesus, ibig sabihin sinungaling siya. At imposibleng maging sinungaling ang anak ng Diyos. Ang mismong mga salita niya ang nagbibigay ng divine guarantee. Babalik siya sa aklat ng Revelation, paulit-ulit ang kanyang pangako. Darating ako ng mabilis. At ipinapakita ng Biblia kung ano ang magiging hitsura ng mundo habang papalapit ang huling panahon. Ginamit ni Jesus ang panahon ni Noah bilang halimbawa. Noong panahong iyon, ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatrabaho. Mukhang normal ang buhay. Pero nang pumasok si Noah at ang kanyang pamilya sa arka, biglang dumating ang baha at winasak ang lahat ng tao na hindi naniwala. Ganon din sa Sodom at Gomorrah, namuhay sila ng parang normal, kahit na punong-puno ng kasamaan ang kanilang syudad. Si Jesus mismo ang nagsabi, sa kanyang pagbabalik may pakiramdam ng normal life. Pero ang kasamaan ay tinatanggap bilang ordinaryo. Hindi ibig sabihin walang problema ang mundo. Sa panahon ni Noah at ng Sodom, salot ang kasalanan pero tinuturing na normal ng mga tao ang mali. At ganoon daw ang panahon bago siya bumalik. Ang mundo ay puno ng kaguluhan. Pero ang kasamaan ay parang bahagi na lang ng araw-araw. At habang abala ang lahat sa kanilang sariling buhay, darating siya. Bigla, hindi inaasahan, siguradong mangyayari. Ang salitang ginagamit sa Biblia para sa salitang revealed ay apokalipsis. Dito nanggaling ang modernong salitang apocalypse. Pero sa lumang wikang Greek, ang ibig sabihin nito ay pagbubunyag o pag-alis ng takip para makita ang nakatago. Isipin mo ang mga tao noong panahon ng baha ni Noah. Habang paparating ang delubyo, malamang may mga nagmadaling magsalba ng gamit, nagbuhat ng kung ano-anong kayamanan pero wala ring silbi, nawasak sila. At ang mga bagay na pinanghawakan nila, naiwan lang sa likod. Ganon din ang mangyayari kapag dumating si Jesus. Kapag handa ka, hindi ka na mag-aalala sa mga material na iiwan mo. Ang puso mo ay hindi nakadikit sa bahay, pera o gamit, kundi kung ano ang naghihintay sa langit. Kaya tinatanong tayo ng Diyos, gusto ba nating maging kaibigan ng mundong ito? Sapagkat ang mundong ito ay puno ng bagay na tumatalikod sa Kanya. Mga kasalanang minsan ay bahagi rin ng buhay natin bago tayo binago ng Panginoon. Napakaraming halimbawa sa Biblia ng mga taong binigyan ng pagkakataon. Pero nilampasan ito at tuluyang nawala ang pintuan. Si Paraon, si Nadab at Abihu, si Korah at ang kanyang grupo, si Judas Iscariote. Lahat sila nagkaroon ng sandali para pumili. Pero huli na nang maisip nila, sinabi rin ni Jesus na darating ang oras na sa gabing iyon may dalawang lalaking magkasama. Kukunin ng isa, maiiwan ng isa. Madalas itong iugnay sa tinatawag nating rapture, ang biglaang pagdating ni Jesus upang kunin ang kanyang mga tagasunod habang ang mundo ay abala sa normal na buhay. Kumakain, nagtatrabaho, natutulog, walang kaalam-alam sa paparating na pagbabago. At pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, iniakyat siya sa langit. Kitang-kita ng mga alagad ang pag-angat niya hanggang takpan siya ng ulap. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang anghel na biglang lumitaw at nagsabi, "Mga lalaki mula sa Galilea, bakit kayo nakatingala? Ang Jesus na ito na umakyat sa langit ay babalik sa parehong paraang nakita ninyong pag-alis niya." Dalawang napakahalagang punto ang malinaw dito. Una, ang Jesus na babalik ay ang parehong Jesus na nabuhay dito, naglakad kasama ng mga tao, namatay at muling nabuhay at siya ring paakyat nilang nakita. Pangalawa, babalik siya sa parehong paraan kung paano siya umalis. Hindi palihim, hindi patago, kundi kitang-kita ng buong mundo. Kapag bumalik ang Panginoon mula sa langit, makikita siya ng lahat. At ang pag-akyat ng mga mananampalataya para sa lubungin siya ay magiging maliwanag at hayag. Ito ang tinatawag nating rapture. Ikinumpara rin ni Jesus ang huling panahon sa mga araw ni Noah at ng panahon ni Lot. Tama, punong-puno ng kasamaan ang mga panahong iyon, lagpas-lagpas ang imoralidad, karahasan at rebelyon laban sa Diyos. Pero hindi iyon ang tanging larawan. Kahit sobrang sama ng mundo noon, may maganda ring nangyari. At ito ang hindi dapat makalimutan. Sa Genesis chapter 6 verse 9,
Ganito ang sabi, ito ang salinlahi ni Noah. Si Noah ay matuwid na tao, walang kapintasan sa kanyang panahon at lumakad siya kasama ng Diyos. Sa gitna ng milyon-milyong tao, may isang lalaki na may totoong relasyon sa Diyos. Isang taong pinakikinggan niya. Isang taong pinagsabihan niya ng paparating na paghuhukom at dahil nakinig si Noah, naligtas ang buong pamilya niya. Sila lang ang nakaligtas sa delubyo. At malinaw ang aral. Ang maliligtas sa panahon ng dulo ay yung mga nabubuhay tulad ni Noah. Matuwid, sumusunod at may tunay na relasyon sa Diyos. Sa Hebrews chapter 11, may isang talata tungkol kay Noah. Sa pananampalataya, si Noah, matapos siyang balaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay gumawa ng arka upang maligtas ang kanyang sambahayan. Dahil dito nahatulan ng mundo at naging tagapagmana siya ng katuwirang nagmumula sa pananampalataya. Ganito rin kumilos ang Diyos sa atin ngayon. Hindi man niya ibigay ang lahat ng detalye, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin para mabuhay at magtagumpay sa layunin niya. Oo, punong-puno ng kasamaan ang panahon natin. Oo, tumutugma ito sa panahon ni Noah at Lot, pero hindi natutulog ang Diyos. Lagi siyang may handa ng sagot bago pa man dumating ang problema. Nagbibigay siya ng babala, nagpapadala ng proteksyon, at gumagawa ng mga paraan na hindi nakikita ng mundo. Isang araw, hahatulan ng mundo at ang tanong, nasa loob ka ba ng arka? Ang parehong pintong sumara laban sa mga nasa labas. Ang pintong iyon din ang nagpanatili ng kaligtasan sa mga nasa loob. Ang parehong tubig na nagwasak sa mundo, yun din ang nagpataas sa arka.